I made coffee. Hindi kumibo si Laika sa sinabi ni Spencer. Nakahiga siya sa kama. Kip-kip na mahigpit ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Nakatayo na si Spencer na ang tanging suot ay boxer shorts. He was a hunk. She just realized. Naupo ito sa gilid ng kama at pingiti sa mga labing pinisil ang kanyang baba. Naghisisi ka ba? Tanong nito. Hindi pa rin siya sumasagot. Maliwanag na sa labas. Sa kwarto nito siya nalipasan ng magdamag. Natutuwa siya na natatakot. I'm happy and amused that I was in fact the first man in your life. Anito. I'm so lucky, indeed. Hindi pa rin niya magawang salubungin. Ang nakangiti nitong mga mata. Hindi dapat nangyari ito. Sa wakas, ay saan niya. Pero nangyari. Let's forget that something happened. Matagal bago na nagawang dugtungan ang mga salitang iyon. Si Norman, si Jenna, God. Napatutup siya sa kanyang sariling noo. Gusto niyang parusahan ang sarili sa nagawang pagkakamali. Tila may sasabihin pa ito nang tumunog ang cellphone. Pagkatapos ng ilang sandaling pakikipag-usap, sa tumawag, ay muli itong naupo sa gilid ng kama. It's the investigator. Anunsyo nito. Alam na niya ngayon kung saan nakatira si Attorney Sarmiento. BF Homes, Paranaque. Mapangluting na ng isang bahay na iyon sa isang dulo ng subdivision. Nanunuyo na ang mga halaman sa front garden. Sa hitsura ay napabayaan na ang bahay. Mula sa labas ng rehas na gate ay nakikita na Laika at Spencer ang loob. Spencer, sigurado ka ba? Sigurado bang investigator na dito nakatira si Attorney Sarmiento? Tanong ni Laika. That's what he told me. Sagot ni Spencer. Matagal doon na malagi sa Cebu ang abogado bago nagbalik sa Maynila at nakabili ng bahay rito sa BF. Attorney Sarmiento had accepted minor cases to earn a living in Cebu. Balita ko, naipagbili na rin niya ang ibang properties niya. You mean, naghirap siya nung umalis sa amin? Maybe, sagot nito. Bigla siyang natakot. Hindi kaya dapat ay hindi ko muna pinauwi si Yaya Marcasa. Mapilit kasi ang kanyang yaya na dumiretso na sa bahay niya at doon na lamang siya hihintayin. Maya-maya, gusto na rin daw kasing malaman nito kung ano na ba ang nangyayari sa mansyon habang wala sila. Wala naman daw si Norman doon ng mga sandaling iyon. Dadaan tayo sa inyo pagkagaling natin dito, sabi ni Spencer. Hindi mapalagay na pinindot niya ang buzzer. May lumabas sa isang kawaksi mula sa loob. Ano ho iyon? Tanong nito. Nandiyan pa si Attorney Sarmiento. Kinakabahan niyang tanong. Nasa loob po. Sino po sila? Pakisabi, kliyente. Nakangiti niyang sagot. Kaagad naman binuksan nito ang gate at pinatuloy sila ni Spencer sa loob. Na magpaalam ang kawaksi para tawagin si Attorney Sarmiento. Isa ka lamang na nagawang igala ang kanyang paningin sa loob ng kabahayan. Napansin niyang tahimik at malungkot iyon. Nasa dingding ang mga family pictures. Ang alam niya, may 3 anak sa Attorney Sarmiento. Napakasulit siya na makarinig ng boses. Di ba ang sabi ko sa'yo, huwag na huwag ka magpapatuloy ng hindi mo sinasabi sa akin. Tinig iyon ni Attorney Sarmiento. Kliyente niya raw po Sagot ang kawaksi nito. Boba, kabago-bago mo, palpak ka agad ang trabaho mo. Napakasulit siya. Nagtaka siya sa naririnig ng mga salita. Sa kanyang pagkakatanda ay hindi ganoon si Attorney Sarmiento. Mabait ito sa lahat, kahit pa sa mga kawaksi. Bakit mukha itong aburido? Sa susunod, bumungad na si Attorney Sarmiento sa sala. Ganoon na lamang ang pagkagulat nito. Nang sila ay makita. Attorney Sarmiento, usal niya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Parang triple ang ipinayat nito. Tuloy nang nawala ang buhok ng bumbunan. Bukod doon, may maaninag na kalungkutan sa mga mata. Laika, umatras ito. Waring biglang natakot. Pumihit ito patungo sa likod ng bahay. Attorney,
Napaahon siya mula sa kinuupuan at hinabol ito. Attorney, mag-usap tayo. Pakiusap niya habang nakasunod pa rin dito. Nasa rear low na sila. Attorney, please. Tumigil ito. Ngunit humarap sa kanya. Wala na akong plano magpakita pa sa'yo, iha. Anito, sa mahinahong boses. Kahit mahihirap sa loob ko ang tiisin kang nasa poder ni Norman. Wala akong kinalaman sa pagpapaalis ni Norman sa inyo. I swear, sabi niya. Nalaman ko na lang na wala na kayo. Wala na akong kakayahang gawin ang mga gusto ko noon dahil bulag na ako at sa grief period. Alam niyo hindi ko gugustuhin na umalis kayo. Matalik na kaibigan kayo ni Papa at matalik na kaibigan na ipinagpalit niya sa isang Norman. May himigan ng hinanakit sa boses nito. Simula na ma-impress ang papa mo sa lalaking iyon, ay hindi na niya pinapakinggan ang mga sinasabi ko. Norman had succeeded in corrupting your father's mind, Laika. Hanggang sa ina-approve na niya ang mga sinasabi nito. Hanggang sa magkaroon siya ng karapatan sa lahat-lahat. Hanggang sa he paused for a moment. Para bang mahirap na para dito na pakawalan ang mga sumunod pang salita. I know what Norman did, Laika. Ano pong ginawa? Matagal, bago ito sumagot. Yung driver niya na madalas niyang ipahiram sa'yo, si Arnulfo. Tumango ito. Siya ang accomplice niya ng muli ay parang hirap ito magsalita. Nang ano po? Nang patanggalan niya ng preno ang sasakyan ninyo. Like was shocked. Pakiramdam niya ay may sumabog na bomba na unti-unti siyang nanghihina. Labas-masok ng si Norman doon sa bahay ninyo. Dahil sobrang siyang pinagkakatiwalaan ng iyong papa. Pagkapatuloy pa ng attorney. Pati sa Arnulfo, ginusto ni Norman na mawala kayong lahat para magawa na niya ang lahat sa Aguila Corporation at sa iba pa ninyong kabuhayan na pinagkatiwala sa kanya ng papa mo. He had the power of attorney. Business partner pa rin siya ng papa mo. Nakaligtas ka, ngunit nabulag. Hindi na niya inisip na patayin ka. Instead, he planned to make you his wife. Mas mapapadali nga naman ang kanyang mga plano. Kung asawa na niya ang kaisa-isahang tagapagmana ng Agila, bakit ninyo kaagad sinabi sa akin? Tuluyan ang bumagsak ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Ngayon na alam na niya kung bakit tutol si Norman na siya ay makakita. Kung bakit joint account nila ang dati ay kanyang personal account at marami pang iba. Bulag siya noon. Bulag din ang isip. Ang akala niya ay si Norman lang ang tanging niyang pag-asa. I tried to. Gumaralgal ang tinig nito. Natakot ako sa kanyang banta kaya dinala ko muna ang aking pamilya sa Cebu. Saka ako bumalik sa Maynila para sabihin sa iyo ang lahat. Pero nasundan pa rin kami ni Norman sa Cebu. Ipinapatay niya ang aking pamilya. Oh my God! Napatutup siya sa sariling bibig. Wala na sila, Laika. Saka lamang ito humarap sa kanya. Luhaan ang mga mata. Naduwag ako. Imbis na humanap ng katarungan para sa kanila, lumayo ako. Naghanap ako ng buhay sa ibang lugar. Kahit pakiramdam ko noon, ay wala ng pag-asa makakabangon pa akong muli. Pinalalabo na ng mga luha ang mga mata niya. Wala na akong plano buksan ang nangyari. Pero, bigla kang dumating. I remember my family. Para mo akong ginising. I want justice. Kung ganoon, tulungan niyo ako, attorney. Pinahid niya ang mga luha. I also want my life back. Yun lamang, at napayakap ng siya rito. Asasya ka na kung madadami ka sa gulong ito, Spencer. Mahinang sabi ni Laika, nang sila na lamang dalawa ang natira sa patio ng bahay na Attorney Sarmiento. I want to help you. Sagot ito sa kanya. Hindi rin niya napigilan ang sarili. Tapunan ito ng tingin. Hindi rin niya naiwasang isipin na may kung ilang pangarap siyang natupad. Ito lang iyon, si Spencer. Hindi man malinaw sa kanya kung mahal ba siya nito. Masaya na rin siyang nakasama ito. Natatakot ako, Spencer. Aniya. Ngayon lamang ako nakaramdam ng sobrang takot kay Norman. Dahil ngayon ko rin lang nalaman kung gaano siyang kasama. Nagsinungaling siya sa akin. Tumulo na naman ang kanyang mga luha. That bastard.
had been lying to me right from the start. Pinagkatiwalaan namin siya, lalo na ng aking papa. Pero ang kanya lamang palang gusto ay ang pera namin at ang connection ni papa. Ginamit niya kami. Spencer, napakatanga ko para hindi maisip na wala siyang kabuhayan at kami lang ang kanyang pag-asa. Inabot ito ang kanyang palad at pinisil. Tutulungan kitang matapos ang problemang ito at pagkatapos, hindi niya alam kung ano ang gusto nitong sabihin. It was not her whole life that flashed before her eyes at that moment. It was the memory of last night. Ang namagitan sa kanilang dalawa sa rest house. He recalled the sweet, hot anticipation and the hungry rush of desire that had flashed between them. Pagkatapos, ay magpapakasal tayo. Nananabik na tanong ng kanyang isipan. Sabay pahid ng mga luha niya. Imposible. Girlfriend pa rin ito si Jenna. Hindi na muli pang nagsalita si Spencer. Kumusta si Jenna? Maya-maya ay kanyang tanong. Hindi ba siya nagtataka kung bakit palagi kang wala? She's so busy preparing for our wedding. Mahinang sabi nito. Automatic kong napatingin siya rito. Bumuntong hininga ang lalaki. Nasa Tagaytay ka pa ng ganapin ang engagement night namin. Pakiramdam niya, agad na namintana ang mga luha sa kanyang mga mata. Pinigil niyang huwag pakawalan iyon. No, not in front of Spencer again. Maraming beses na siyang umiyak sa harapan nito. Umaamot ng pagmamahal dito. Hindi na dapat maulit iyon. Namayaan niya ang katahimikan. Migpit ng pagkakahawak nito sa kanya. Tatawag ako sa bahay. Kapag kuwan ay sabi niya, saka mabilis na tumalikod. Pagkatalikod niya, ay otomatik kong nalaglag ang kanyang mga luha. Masakit ang mabigo sa ikalawang pagkakataon. Ikakasal na si Spencer. Siguro ay hindi ito ang lalaking para sa kanya. Naiiyak pa rin siya nang angatin ang auditibo. Gusto niyang pagaan niya ng kanyang loob sa pamamagitan ng pakipag-usap sa kanyang yaya. Hello? Yeah. Malungkot niyang sabi. Gusto niyang sabihin dito. Ikakasal na si Spencer na maunahan siya nito. Huwag na huwag ka munang babalik dito. Ano ito sa kanya? Galit na galit si Norman. Baka kung ano magawa niya sa'yo. Makinig ka sa akin, Laika. May pinaplano siya at... Aray! Yeah! Bigla siya kinabahan. Ilang beses niya itong tinawag, pero puro tilinin nito ang kanyang naririnig. Hanggang sa mag-visit tone na ang kabilang linya. Spencer, kinakabahan niyang tawag sa lalaki. Nang maibaba ang auditibo, humahangos itong lumapit sa kanya. Laika, si Yaya Marcasa. Bukas ang gate. Sinadya man o hindi na yun naisip pa ni Laika. Gusto niya makatiyak na nasa kaligtasan na si Yaya Marcasa. Gusto siyang samahan ni Spencer pero tumanggi siya. Baka kasi hindi siya papasukin ni Norman. Kapag nakita nito may kasama siyang iba, tatawag na lamang doon ang pulis si Spencer at susunod sa kanya. Yeah, wala siyang narinig na sagot. Mukhang pinaalis na rin ni Norman ang iba pang katulong sa mansyon. Tahimik na tahimik sa sala na nabuglawan niya. Yaya Marcasa. Binuksan niya ang mga pinto sa ibaba ng bahay. Ganoon na lamang ang kanyang gulat na makita ang kanyang yaya sa loob ng powder room na mukhang binugbog pero may malay pa. Nakatali ang mga kamay at paa. May pasak ng gauge ang bibig. Yeah, akma na itong dadaluhan. Nabigla na lamang may himabulot sa kanyang buhok at kinaladkad siya. Let go of me, Norman. Sigaw ni Laika na malamang ito ang humabulot sa kanya. Nakakita ka lang, yumabang ka na. Malakas itong sabi at nalilisik ang mga mata. Kasama mo si Spencer Cortez, hindi ba? At siya nagpabalik ng mga paningin mo. You're cheating on me. Do you think na magpapakasal pa rin ako sa'yo pagkatapos sa mga nalaman ko? Hindi napigil ang saad niya. The wedding is off, Norman. Hindi na ako magpapakasal sa'yo. Isang malakas sa sampal, sa pisngi, ang isinagot sa kanya nito. Bumalandara siya sa sofa. Lumapit ito at siya ay sinakal. Akin ka lang, Laika. Akin lang ang kayamanan mo. Bitiw,
Hirap na siya magsalita. Pinipilit niyang tanggalin ang kamay nito mula sa kanyang leeg, pero hindi niya kaya ang lakas nito. Hindi mo ako matatakasan, Laika. Hindi niyo masisira ang buhay ko. Kahit paulit-ulit pa ako multuhin ng mga magulang mo. Sa narinig, gusto pa niyang sumbatan ito. Kung pwede lang, gusto niya itong patayin ng masasakit na salita. Pero, hindi na siya makahinga. Norman, oo, hindi ako pinapatahimik ng mga magulang mo. Sabi nito, na namumula na ang mukha. Gabi-gabi ko silang napapanaginipan. Minsan, ay nagpapakita sila sa akin. Pero hindi ako natatakot. Sila ang natatakot sa akin. Ang mga doktor na tumingin sa'yo, binayaran ko sila para sabihin, wala ka ng pag-asa pang makakita. Oo, selfish ako. Pero yun lamang alam kong paraan para maayos ang buhay ko, Laika. Yun lang. Norman, let go of her. Tinig iyon ni Spencer. Automatic kong napatingin sa front door si Norman. Nang makita si Spencer, ay saka lamang siya nagawang pakawalan. Napaubo siya habang hinihimas-himas ang kanyang leeg. Isa ka pa sa mga balakid sa plano ko, sabi ni Norman kay Spencer. Saka bumunot ang baril. Mabilis siya nakatakbo kay Spencer. Dahil doon, ay tilalalong nang gigil sa inis si Norman. Itinuon nito sa kanila ni Spencer ang hawak na baril. You think you won? Nakangising tanong nito, tila nakakaloko. Sa kanyang tingin, ay ilang gabi nang hindi makatulog si Norman. Nalalalim at nangingitim ang ilalim ng mga mata nito. At tapos na niyang pumayat ito. What if I kill your dearest Yaya Marcasa? Nakangising tanong ni Norman sa kanya. Habang dahan-dahang umaatras patungo sa powder room. No, pigil niya. Kung may problema ka, Norman, huwag mo nang idamay ang mga taong walang kasalanan sa'yo. Alam ko masakit sa'yo ang nangyari sa kabuhayan ninyo na naipatalo ng papa mo sa sugal. Ang pagkalugi ng mga negosyo ninyo, ang pagkawala ng iyong mga magulang. Binigyan ka ng pagkakataon ng papa na maayos ang takbo ng iyong buhay. My parents had been so nice to you. Hindi ako makapaniwala. Magagawa mo ito sa amin. Shut up. Desperado ang sabi ni Norman. I've never liked your father. Mayayabang ang mga agila. You think you have everything. Ipinagkatiwala sa iyo ng papa ko ang lahat-lahat. And you still think that they are bad? Luhaan niyang sabi. You killed them, Norman. And you almost killed me. Huwag mong tulutan. Sarain ka pang lalo ng iyong inggit. Just put that gun down and let's talk. Pag-usapan natin ito ng maayos. Napasulyap siya sa bintana at nasilip ang mga pulis na tumatakbo patungo sa likuran ng bahay. Napatingin siya kay Spencer. Siguradong kasamang dumating ni Spencer ang mga pulis na iyon. Lumapit ka sa akin, Laika. Nasa pinto na ng powder room si Norman. If you don't, I'll kill Marcasa. Please don't. Akma na siyang hahakbang palapit dito nang pigilan siya ni Spencer. Stay, bulong nito. Hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Yaya Marcasa has suffered too much. Luhaan niyang sagot. Tama na nangyari kay Attorney Sarmiento. Spencer, ayoko may isang tao na namang malapit sa akin. Ang masira ang buhay. Binawi niya ang kanyang kamay mula rito at dahan-dahang lumapit kay Norman. Laika, tawag ni Spencer. Hindi siya nakinig. Norman, I'll do everything you want. Just don't hurt anybody, please. Nakikiusap niyang sabi. Come with me. Nakangising sabi ni Norman at inalahad pa ang kamay sa kanya. Marry me. I will. Sagot niya. No, Laika. Malakas sa pigil Spencer sa kanya. Saka listong lumapit bago siya makuha ni Norman. Tumayo ito sa harapan niya para siya protektahan. Pakialamero. Sigaw ni Norman dito at akmang ipuputok ang baril. Pero maagap na sinunggaban iyon ni Spencer. Nagagawa ng mga ito sa baril. No, Spencer. Natataranta niyang sabi. Hindi niya alam kung paano aawatin ng mga ito. Nag-aalala siya para kay Spencer. Paano kapag nakalabit ni Norman ang baril at tamaan si Spencer? Matatanggap niyang ikasal ito sa ibang babae.
pero hindi niya kayang tanggapin ang tuloy na ito mawala sa kanya sa paraang di na ito muli pang makikita. Napatuloy siya na umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Nanginginig ang buong katawan ni Laika nang unti-unti siya mapaluhod sa sahig. Hindi niya magawang imulat ang mga luha ang mata. Natatakot siya makita. Nakabulagta sa sahig si Spencer at duguan. It's over now, Laika. Kaagad niyang iminulat ang mga mata at nabuhay ng loob na makita si Spencer sa kanyang harapan. Spencer, tumayo siya at nayakap ito ng mahigpit. Akala ko ikaw ang nabaril. Akala ko tuluyan ka nang mawawala. Akala ko... Shh! I'm not even hurt. Masuyong hinagod nito ang kanyang likod. Pulis ang bumaril kay Norman habang nag-aagawan kami sa hawak niyang baril. Kung gaano siya katagal na nakayakap kay Spencer ay hindi niya alam. Noon din, ay parang ayaw na niya, humiwalay pa rito. Na mag-angat siya ng mukha, ay isang masuyong halik ang sinalubong ni Spencer sa kanyang mga labi. She closed her eyes. Gusto niyang samantalahin ng pagkakataong alam niyang hindi na mauulit pa. Laika, nang marinig ang boses ng kanyang yaya, isa ka lamang na nagawang humiwalay kay Spencer. Sinalubong ng yakap ang kanyang yaya na nakalagan na ng mga pulis. Tapos na ang lahat. Tuwa ang sabi ng kanyang yaya habang nakatunghay sa wala ng buhay na katawan ni Norman sa sahig. Tapos na. Napasulap siya kay Spencer. Siguro ay tapos na rin. Masayang araw niyang kasama ito. Several days later, I used to adore him. Iiling-iling na sabi ni Jenna. Katatapos lamang ng libing ni Norman at tinaluhan iyon nila Laika at Spencer. Hindi ko naman kasi alam na ganun pala ang ginawa niya sa iyong pamilya, Laika. Formal yung tinapunan ng tingin si Jenna. She was tall, striking, formidable woman. Nakalingkis sa mga kamay kay Spencer. Sa tanawin pa lang na iyon, ay parang nadudurog ang kanyang puso. Anyway, I'm happy that your eyesight is back. Thanks to Spencer. Wala sa loob niyang nasabi. Spencer, nakakunot ang noo. Tumingin ito sa binata. You? Tumango si Spencer. Wala nang iba pang pwedeng tumulong kay Laika na mga panahong iyon. Saglit lamang ang pagkabigla ni Jenna. Agad na nagbalik ang ngiti sa mga labi. Well, you are really so generous, sweetheart. Kahit hindi mo pa kaano-ano si Laika, ay pinagbalisakitan mo pa rin siya. I'm so lucky to have you. Anyway, Laika, huwag ka mawawala sa kasal namin, ha? Pinilit niyang ngumiti, saka tumango. Please allow me to extend my congratulations. Mahina na niyang sabi, at parang dinaganan ang kanyang puso. May kakalalang tumawag kay Jenna, kaya pansamantalang nagpaalam ito sa kanila para lumapit sa babaeng iyon. Namaya niyang katahimikan. Masaya ako at maayos na ang lahat sa iyo. Saad ni Spencer kapag kuwan. Thank you, Spencer, aniya, at malungkot ang ngumiti. Inaayos pa rin ni Atty. Sarmiento ang lahat-lahat. Mapapag-aralan ko na rin pangasiwaan ang mga kabuhayang naiwan ng aking mga magulang. You've made all of this possible. I can't think of a way to repay you. Ngumiti na rin ang binata. What did I tell you before? Wala akong hinihintay na kapalit. I did everything because I wanted to do it. Kung ano man ang mga nangyari noon, sana makalimutan mo na. I hope you can look at me as a friend now. Isang kaibigang mapapagkatiwalaan at pwedeng dumamay sa'yo in good or bad times. Always remember that, Laika. I will always remember Spencer. Pinilit pa rin niyang ngumiti kahit kanyang pakiramdam ay lalong bumigat ang nakadagan sa kanyang dibdib. Yesterday, Spencer had given her so much pain. Today, he had made her happy somehow. Tomorrow, what? Hindi niya alam. Walang nakakaalam. Naging siya masaya sa maikling panahon nilang pagkakasama. At siguro, sapat na iyon sa ngayon. Ang lalaki nang iwan sa kanya nang walang kapantay na sakit noon, ang nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa ngayon. Siguro, ay kanyang babaunin ang lahat ng alaala nila bukas.
He would always remain her inspiration. Napakasulit siya na maramdaman ang pagyakap nito sa kanya. Nag-aalangan siyang iyakap ang mga kamay rito. Baka kasi makita sila ni Jenna, pero hindi pa rin siya nakatiis na hindi gumanti ng yakap. Mas mahigpit, punong-puno ng pagmamahal. Pagmamahal na hindi naibsan mula noon hanggang ngayon. I will always love you, Spencer, she said silently always. At marahil, iyon na huling yakap na kanyang mararanasan mula dito. Wala kang gustong imbitahin sa kasal natin? Gulat na gulat na tanong ni Jenna kay Spencer isang araw. Sunod-sunod na bumuntong hininga si Spencer. Bago hinarap ito sa lanay table ng bahay nito, alam ko, napipilitan ka lang. Formal niyang sabi. Una, naiinggit ka na Norman at Laika. Noong engagement night nila, naiinggit ka sa mga taong ikinakasal. You don't really love me, Jenna. Do you? Bullshit. Pinakawalan nito ang hawak ng mga imbitasyon bago nakapamaywang na tumayo sa kanyang harapan. Kung ayaw mo na magpakasal sa akin, sabihin mo ng diretso. Sa lahat ng ayoko, yung pinagbumukha akong tanga, Spencer. And you know that? I'm sorry, Jenna. Sa wakas, sabi niya. Binigla mo ako nang sabihin mo gusto mo na magpakasal. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo na kailan ko lang ulit tatagpuan ang babaeng gusto ko makasama for the rest of my life. I'm so sorry. You think I'm gonna beg you to marry me? Nakataas ang kilay na sabi nito. I should probably be insane first. There are so many men out there who are far better than you, Spencer Cortez. Pero hindi ako makakapayag na hindi ko muna gawin ito bago katatuloy ang dispatcha sa buhay ko. Lumapit ito at binigyan siya ng isang malakas na sampal sa pisngi. Sa halip na magalit, isang malawak na ngiti pa ang nagawa niya pakawalan. Thank you, Jenna. Mahina niyang sabi. Leave. Malakas itong utos at itinuro ang pinto. Nakangiti siyang humakbang palabas. Now he knew what was going to happen to him next. Namalayan na lamang ni Laika na pumapatak na ang kanyang mga luha at tatuluan niyon ang isa sa mga larawan ni Spencer na kanyang pinagmamasdan. Ilang taon din, hindi niya nagawang silayan ang mga larawang iyon at kung kailan niya nakita, saka naman nawala ito sa ikalawang pagkakataon. And the pain was just too intense to bear. Ibinalit niya sa kahon ng mga larawan at saka tumayo si Teresa ng kanyang kwarto. Noon din lang niya nakita ang kagandahan ng mga bagay na minana niya sa kanyang mga magulang. Noon din niya na-realize na may magandang bukas na naghihintay para sa kanya pagkatapos ng lahat. Kung sana ay katabi niya si Spencer. Kinapan niya ang kanyang mga mata. Ang mga paningin si Spencer ang nagbalik sa kanya. How would I forget you? Bulong niya. Ikaw ang nagbalik sa akin ng pag-asa. Parang hindi ko kayang harapin ang bukas nang wala ka. Malungkot siyang bumalik sa loob ng kwarto at pinagbasa ng sarili sa harap ng salamin. She was back. She thought like Aguila was back. Mas maganda siya ngayon kaysa noon. Hindi magtatagal. Manunumbalik din ang kanyang sigla. Nakahanda ng almusal. Anang Yaya Marcosa mula sa pintuan. Bababa na po ako. Matamlay niya ang sagot. Bilisan mo. Nakangiti ang refleksyon nito sa salamin. Naghanda ako ng paborito mo. Gumanti siya na malungkot ng ngiti sa katumango. Unti-unti na nga bumabalik sa dati ang kanyang buhay. Nakakulong na ang driver ni Norman na si Arnulfo. Nailipat na ni Atty. Sarmiento ang lahat ng naiwan ng kanyang mga magulang sa kanyang pangalan. Nasa adjustment period na siya. Pero hindi maglalaon ay alam niya. Matututunan din niya ang lahat. Lalo na't kumuha siya ng magagaling na trainer. Buhay na buhay ang loob ng bahay. Ipinaayos niya iyon sa isang magaling na interior decorator. Tinanggal niya ang mga pangit na bagay na nilagay roon ni Norma noon nung nabubuhay pa ito. She had redesigned the house according to her own preferences. Sana
ay tuloy na siya makalimot sa malulungkot na bagay na nangyari sa kanyang buhay. Yaya Marcosa, mahina na yan tawag rito. Wala siyang naratang tao sa breakfast nook, pero may nakahain ng pagkain sa mesa. Punong-puno ng magagandang bulaklak ang mata sa flower vase na nagsisilbing centerpiece, white and red roses, plus baby's breath. Saglit siyang natigilan, saka napangiti. Gano'n na ganoon ng mga bulaklak na ibinigay ni Spencer sa kanya sa ospital. Spencer, anak siya. Parang gusto na naman niya tuloy maiyak na maisip na ikakasal na ito sa iba. Nang pahirin niya ang kanyang mga luha, isa ka lamang niya napansin ang mga litrato sa mesa. Inabot niya ang mga iyon at isa-isang tinignan. Mga larawan niya ang lahat ng iyon. Ang mga kuha ay mula sa rest house si Spencer sa Tagaytay. Wala siyang kabali-mali na may kumukuha sa kanya ng mga iyon. Pero sino? Ala ka naman, si Yaya Marcosa. Tatawagin sana niya ito para usisain na marinig niya ang pamilyar na boses. You tried so hard to have pictures of me at the university. I felt so happy when I took those pictures. Gabi-gabi kong pinagmamasdan ang lahat ng iyan, Laika, and I realized that I have fallen in love with you since the day I left you at the parking lot. Since the day I told you, I'll never fall in love with a whore. Hindi ko kayang tanggapin noon na nahulog na ang loob ko sa babaeng ang tingin ng iba ay syota ng bayan. Kaya kahit mabigat sa aking kalooban, pinilit ko pa rin kalimutan ka. Spencer, ang ganda na basa ng luha ang kanyang mga mata. I had learned to love you yesterday, Laika. Napansin niya ang pinapangliran ng luha ang mga mata nito. I love you so much today, and I will always love you tomorrow. I hope you'll give me a chance to be with you forever. Masaganang tumulo ang kanyang mga luha. Iyon na yata ang pinakamagandang salita na kanyang narinig. Lumapit ito sa kanya at maingat na pinahid ang kanyang mga luha. I thought you were getting married, sabi niya sa garalgal na boses. I never thought of that. Nakangiti nitong sagot. Papaano ko papakasalan ang isang babaeng hindi ko naman nararamdamang minahal ko o nagmahal sa akin? Para lamang kaming napipilitan ni Chena. Wala na kami. Oh God, tuloy na siyang yumakap dito. Pag hindi mo ko tinanggap, hahabulin kita. Anito, habang mo siyang hinahagod ng kanyang likod. Kahit pa magmukha akong asong gutom sa buto. Luhaan siyang napangiti. Wala ka talagang originality. Sisingot-singot niyang sabi. Dialogue ko yan eh. I love you po. He looked directly into her eyes. I love you more than I have ever loved anyone else in my life. I love you too. Luhaan pa rin niyang sabi na mag-angat siya ng paningin. She felt herself grow warm in the glow of love that she saw in his eyes. This is the real thing, she thought. This is the love that would last a lifetime. Nakangiting dumating ang kanyang yaya, dala ang tray ng juice. O diba, totoo ang sinabi ko. Anito, espesyal na almusal ang inihanda ko para sa'yo. Oo nga po. Nakangiti niyang sagot. Masaya itong umalis. Muli sila nagyakap ng dalawa at nangako sa isa't isa na hindi na muli pa magkakahiwalay. He brushed her mouth in an unmistakably possessive kiss. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Laika at Spencer. Samahan niyo pa muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.